Shout out sa lahat ng mga OFW na katulad ko. Guys, para sa atin to. Pakinggan mo. Kontrata. Panibagong 2 taon na namang mawalay sa pamilya. 2 taong pagtitiis sa pangungulila na mamuhay malayo sa mga mahal sa buhay. Pagtitiis at paghihirap na di kasama ang mga mahal sa buhay. 2 taong pagsisikap makapagbigay lang ng maayos na buhay sa mga anak, kapatid o kung sino man. Sa loob ng 2 taon, di mo maiwasang magkasakit. Walang mag-aalaga, walang magluluto para sa'yo. Real talk yan. At ang pinakamasakit, kailangan mong kumilos kahit masama ang iyong pakiramdam. Sad but it's true. Lahat ng yan ay hindi iniinda kung ang kaikibat naman ito at ang magandang kinabukasan ng mga mahal sa buhay. Diba? Mahirap. Ang kontrata, panibagong pag-asa yan. Pag-asang makamit lahat ng pinapangarap sa mahal at para sa sarili. Makapagbigay ng magandang kinabukasan sa mga anak, sa pamilya, mapag-aral ang mga anak, maibigay ang kanilang mga pangangailangan. Yan ang kaligayahan ng mga OFW. Diba? Simple lang. Umaasang pagkatapos ng 2 taong kontrata ay hindi na muling pipirma pa upang makasamang muli ang mga pamilya. Nung unang pirma, sabi ko sa sarili ko, hanggang 2 o 3 kontrata lang ako pipirma. Ngunit sa kasalukuyan, 5 beses ko na itong pagpirma ng kontrata. Ngayon, sabi ko na lang sa sarili ko, hanggat kinakailangan, pipirma ako kahit ilang kontrata pa. Para lang sa kanila at mabigyan ko sila ng magandang kinabukasan. Hanggat hindi pa nakapagtapos ang aking mga pinapaaral at hindi pa stable ang kanilang mga buhay, hanggat kailangan nila ang aking suporta, ako ay muling pipirma ng kontrata. Pero umaasa ako na sana hindi ako abutan ng pagtanda dito sa bansang banyaga upang ma-enjoy ko naman ang buhay kasama ang aking mga pamilya or anak kung may anak ka na. Yan ang tanging dasal ng isang nangungulila sa kanyang mga mahal sa buhay. Ikaw, hanggang kailan ka pipirma ng kontrata? Hay, realidad at real talk ng bilang isang OFW. Kaya yung mga taong nasa Pinas, pahalagahan ang bawat sentimo na pinapadala ng mahal niyo sa buhay na galing sa abroad. Kaya kung ikaw may kakilalang abroad, kumustahin mo naman sila dahil yun lang ang magpapawi ng kanilang pagod. Hindi yung i-chat nyo lang para manghingi ng pera. Mali yun. Dapat mag-chat ka bilang concern at kumustahin mo naman kung okay lang ba siya, nakakain na ba siya. Dahil yun ay gamot ng mga OFW para mawala yung pagod nila at stress. Kaya, salamat sa iyo at saludo ako sa lahat ng mga OFW na tulad ko. Kaya shoutout kabayan. Be strong lang tayo hanggat kaya. Trabaho lang para sa mga mahal natin sa buhay. Kaya, I'm proud of you. OFW. Salamat.